Okay, sa videong ito ay magbibigay ako ng mga tips kung paano ba ako nakakapagpatubo ng buto ng lettuce at saka iba pang uri ng leafy greens. Meron ako dito pinatubong buto ng lettuce ng Black Simpson. Kita nyo naman, ready na siya para i-transplant. Mamaya ita-transplant ko na siya, pero syempre, bago ko gawin yon, gusto ko munang magbigay ng mga tips, lalong-lalo na doon sa mga beginners o sa mga ngayon pa lang mag-uumpisang magtanim sa kanilang mga bahay. Ang mga lettuces naman ay kagaya din ng mga ibang uri ng leafy greens, ng pechay, ng pak choy, ng mustasa na madali lang silang patubuin. Ang kailangan mo lang talaga doon ay sunlight. So may mga nagsasabi kasi na dapat ang pagpapatubo ng buto ay sa lilim o sa dilim. Hindi po totoo yon. Kasi kapag ginawa mo yon, mapapansin mo na kapag tumubo na yung binhi natin, ang hahaba ng kanilang mga katawan. Ang iba ang tawag nila doon neki, ang iba naman ang tawag legi. Humahaba ang kanilang katawan dahil sa paghahabol sa liwanag. So napaka-importante na kung tayo ay magpapatubo ng buto, kailangan ito ay sufficient sa sikat ng araw. Kasi yung sikat ng araw, yun ang tutulong sa kanya para mas mabilis siya mag-germinate at mas proportion yung pagtubo niya. Hindi kagaya nung kapag kakulang sa araw, ang hahaba ng leeg. Kapag nangyari yon, pwede pa rin i-transplant pero mas mahirap po yun. At syempre, hindi na maganda yung binhi eh. So, importante na kailangan merong sapat na liwanag mula sa araw. Okay, ito yung aking tanim na Black Simpson na itinanim ko siguro mga 7 days ago. Ngayon, ready to transplant na siya. Ang Black Simpson ay 3 to 5 days tutubo na siya. Depende. Basta walang problema doon sa buto. Hindi siya expired o hindi siya contaminated. Kapag magandang klase yung buto na yung itinanim mo, 3 to 5 days lang, tutubo na siya. So kadalasan yung mga ganitong klaseng maliliit na buto, itinatanim ko lang siya sa mga malalapad na container, kagaya nitong lumang plato. Nilagyan ko lang siya ng butas sa ilalim kasi importante na kapag tayo ay magdidilig o babasain natin, yung tubig ay dumadaan lang sa lupa, hindi siya nai-stack. Kasi kapag nai-stack yung tubig, bago pa tumubo, nabubulok na yung buto. So makikita mo kapag nangyayari yon, makikita mo iilan lang yung tumubo o kaya naman wala talagang tumutubo. Kasi doon pa lang sa ilalim ng lupa, natutunaw na siya. So pwede kayong gumamit yung mga plastic na yung pinaglagyan ng ice cream para hindi na kayo bumili. At saka para mabawasan na rin yung basura, yung ano mang pwedeng gamitin natin, basta lalagyan lang natin ng butas. Ang ginagamit kong lupa ay kagaya ng madalas kong suggestion. Gumagamit ako ng 3111, tatlong parte ng lupa, isang parte ng carbonized risal, isang parte ng coco peat. Kung wala kayong coco peat, pwede kayong gumamit ng risal. At syempre yung ating fertilizer, isang parte ng vermicast. Itong ratio na to ay matipid. Kasi kung ikaw ay nasa Metro Manila, lahat ng bagay ay binibili natin. So kailangan na tipirin natin. Ito naman ay effective. Pero kung sakali naman na marami kayong vermicast, dami-damihan nyo na yung vermicast kasi mas matabang lupa, mas maganda at nakakatulong sa buto para mas malusog at mas mabilis siyang mag-germinate. Kapag tinanim nyo, 3 to 5 days, tutubo na siya. At aantayin nyo lang na magkaroon ng ikatlong dahon o yung tinatawag na third leaves. Bakit ba kailangan antayin natin? Kasi kapag tumubo na siya, syempre unang lumalabas doon yung dalawang dahon na tinatawag na cotyledon. Dito pa lang ay medyo maselan pa yung binhi. Medyo hindi pa established yung ugat. So napakahirap na galawin o i-transplant. Kapag sobrang dami naman ng dahon, yung ugat niya naman ay kalat na. So napakahirap din i-transplant kasi posible na may mga ugat na maputol na. So tama lang na antayin natin yung paglabas ng ikatlong dahon bago tayo magsagawa ng transplanting. Ang gagawin nyo lang, kukuha kayo ng kutsara o kung anumang bagay na makakatulong para makuha natin yung binhi na hindi gaanong maaapektuhan yung ugat, yung maiiwasan natin na maputol. Ito ay itatransplant natin sa container kung saan natin siya palalakihin. Kita nyo naman dito sa mga video na pinapakita ko na madalas nagtatanim na ako ng lettuce sa mga bote ng soft drinks. Kung gagayahin nyo yon, dalawang binhi, pwede na. Pero kung itatanim nyo sa mga malalapad na container, tatansyahin nyo kung gaano karami yung pwede nyong i-transplant. Basta importante na meron siyang pagitan kahit
kalahating dangkal, pwede na yon. Depende kasi sa uri ng lettuce. Ito namang mga Black Simpson, Lolo Bionda, Lolo Rosa, pwede na yon kahit ng mga ganong magkakadikit sila. So after 1 week after transplanting, umpisahan nyo na magdilig ng FPJ, fermented plant juice. Dilig muna. So kailangan patabain muna natin yung lupa. Ang FPJ yung tutulong sa lettuce para mas mabilis siyang lumaki, mataba yung kanyang katawan, at saka hindi manilaw yung dahon. So once a week, pwede na tayo magdilig ng FPJ hanggang sa, dire-diretso na to, hanggang sa maanin na natin. So ang mga ang mga lettuce, 20 to 25 days pwede mo na siyang maani basta mataba yung lupa. Tandaan po natin na ang mga lettuces ay posibleng pumait. Pumapait ito kasi kapag super late na yung kanyang paglaki. Halimbawa, kapag nagtanim ka at nagtransplant ka, kailangan ito ay umabot lamang ng 20 to 25 days, dapat ready to harvest na siya. Pero kung 25 days pa lang, ay maliit pa lang, so aantayin natin na lumaki yun, so posible na ito ay mapait na. So napaka-importante na bigyan natin sila ng mga pataba at kailangan mabilis silang lumaki, ma-harvest agad natin kasi kapag kanali, ayun, posibleng pumait. Minsan, minsan kasi napaparami yung tanim kong lettuce sa rooftop. So minsan hindi naman namin lahat na nakukonsume, kumbaga ginagawa namin salad. So may mga pagkakataon na super late na siya, hindi ko pa siya na harvest. So kapag tinikman ko, mapait na siya. Pero hindi ibig sabihin na wala nang pakinabang to kasi pwede mo pa rin naman siyang lutuin eh. Kapag ang lettuce naman na mapait, nilagay mo na siya sa gisa, isinama mo na siya sa sabaw. Kapag nainitan na, nawawala na yung pait. So sayang naman kung pumait na siya hindi na natin mapapakinabangan. Pwede pa rin. Pero syempre, kung intention mo na magtatanim ka ng lettuce at gagawin mong salad, ayun, kailangan importante na maani agad natin ito sa mabilisang panahon, 20 to 25 days. Yun lamang po at mamaya i-harvest ko na ito. Ipapakita ulit sa inyo yung resulta kapag ito ay malaki na at ready to harvest na. Maraming salamat po sa inyong panonood.